Mga minamahal, tayo na po ay dadako sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Tayo na po ay tumayo, mga minamahal, at ang pagkakataon ay pinagkakalob na po natin sa tinalagang mga ngaral ng mahal na Panginoon, ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred De Asis. Okay, beloved preacher, Brother Ronald. Tayo po minalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal na Jesus, yung matamis banal presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangsyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Girls Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat, sa pag-aaral salita, mahal na Pinoy, ikaw magpala, sa ganakil ako magagawa, umasalamat ko sa inyo, sa nang dalangin aming ginagalang, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word, ang sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timo sa milipandaan sa pusing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords. I'd like to give double honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. And nabati ko rin po lahat ating mga beloved co-preacher, beloved workers. At of course, we are happy, kasama rin po natin, beloved in-laws, na ating beloved Minister Pons. Praise the Lord. And sa mga kasama, sa ating mga biblical viewers at sa ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran, magandang hapon po sa inyo lahat. Puri naman Pinoon. And nais ko rin po magpaabot ng pagbati sa ating beloved Mama Dear ng Happy Mother's Day. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? At tunay na tayo pinagpala. Nagkaroon po tayo ng beloved assistant pastor na tunay na huwara na ina. Amen? Hindi lamang sa bilang isang mother sa laman, higit sa lahat, mother sa spiritual. Amen? And binabati ko rin ang Happy Mother's Day, aking beloved sweetheart. Pwede natin malapay noon. At sa lahat ng mga anak po namin, ng mga mother na rin, hindi ko na pa may isa-isa. At of course, bago ko makalimutan, lahat ng mga mother na anak nating beloved Mama Dear, ating mga pastor, minamahal, hindi ko na po banggitin isa-isa sa dami, minamahal, beloved, mga in-laws, mga apo, na mga mother na ating anak nating mga mahal na magulang sa malapay noon, all the mothers na beloved Almeida family, sa pangunan ng ating beloved Peach, Happy Mother's Day po. Hallelujah. We thank you so much. Thank you so much po na sila po ay kasama natin gumagabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng mother, mga kapatiran, lahat po ng mga mother na nandito, beloved co-workers, ating beloved brethren, Happy Mother's Day. Sa aking beloved mother-in-law, si Mama Sarah, ako'y nagagalak sapagkat nung araw pa, kasama-sama ko po yan siya, saan sa kami nakakarating. Beloved Mama Sarah, beloved Michelle sa Japan, aking sister-in-law. Kaya Happy Mother's Day. Zel, kumusta ka dyan? Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng mother, we love you so much. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Happy and blessed Mother's Day. Amen? Palapakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
Alam niyo, minamahal, naalala ko kasi bilang ina, ating ang beloved Mama dear, I saw the suffering, the long suffering, kanilang pagtitiis. Panguna natin mga pastor, beloved Mama dear, nakita ko, karating na pa ako sa pastoral house, way back 1983, lamahal. Working na po ako sa panahon na yon. Baguhang worker. Nakita ko yung suffering ng isang ina. Dahil puro trials po noong panahon na yan. Pero kahit kailan, makikita mo sila na laging maligaya, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Bago natin tuloyan, I'd like to read the book of Mark, chapter 3, verse 22. Ayon po sa aklat ng Marcos 3:22, at sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, na sa kanya si Beelzebub at sa pamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Amen. And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils cast he out devils. Ang ating malapay noon, tinawag na prince of the devil. Siya raw si Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo. Ayan, sabi nga dyan. Ang sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, nasa kanya. Ibig sabihin, ang ating malapit ni Jesus, pinagbintangan na sumasa kanya si Beelzebub. At sa magitan ng mga prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalaya sa ng mga demonyo. Yan po yung mga bintang ng mga eskriba doon sa Jerusalem. At nakita ko sa gawain ito, naranasan din yan ng ating mahal magulang sa malapay noon. Amen? Yung mga pag-uusig na talagang masasaktan ka, pinagbintangan ng ating mga pastor, pinagmamader na kulto, kasi sa television, mga ibang grupo ng mga Christians, grabe ang kanilang mga sinasabi, mga bullying words against sa beloved pastor, ang beloved Mama dear. Pero makita mo, sila po ay hindi napipigilan ng mga bad words na sinasabi laban sa kanila. Mga pag-alimura, hindi sila napipigilan. I saw the suffering. Nakita ko nasasaktan sila, but they continue serving the Lord. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Ganyan talaga ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Usigin. Amen ba? Na mahal? Ayan, nakita ko yan. Minsan nga sa meeting namin, beloved Mama dear, minsan umiiyak sa meeting namin noong araw, mga 80s pa. Beloved Mama dear cries in front of us sa mga sakit ng damdamin na mga binabato na mga umuusig sa gawaing ito. Pero nakita ko na sila'y tumatayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, hindi lamang tayo pinahintulutan na manampalataya kay Kristo, kundi magbata rin naman ang pagtitiis alang-alang sa Kanya. Amen? Hindi lamang tayo tinawag para maglingkod, sumunod. Tayo ay tinawag din para magtiis sa mga pag-uusig. And
Inabati ko rin pala yung mga baguhan na kasama natin. Mga na-save sa ating mga barangay crusade. Sila'y pinagaling, pinaghimalaan. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sa ulang dalangin, ating mahal na pastor, sila'y nakarating sa gawain at sila'y namulat sa katotohanan na walang iba mahalaga pala sa tao ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, alam ninyo, ilamahal, ang ating mahal na Piso Kristo mismo, pinagbintangan na Pangulo na sa kanya si Beelzebub. Si Beelzebub po, yan po ay another title of Satan. Isa po yan sa mga titulo ni Satanas, Beelzebub. Bino mo, ang mahal na Panginoon, pinagaling yung mga tao, yung mga inalihan ng demonyo, yung mga nahirapan sa buhay, binigyan ng pag-asa, yung mga dying, binuhay. Pero anong sabi ng mga taga-usig? Siya ay kasama si Beelzebub. Nagpalaya siya ng demonyo sa magitan ng Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Pero mo yung mga akusasyon ng mga taga-usig. Pero yung nagsasabi na si Kristo daw ay sa demonyo, yung nagsasabi, sila pala yun. Alam pa natin, Amen? Yung nagsasabi sa atin na wala tayo sa katotohanan, yung nagsasabi, sila pala ang wala sa katotohanan. Yung nagsasabi sa atin na tayo hindi totoo mga ministro, hindi tayo totoo mga ralang Diyos, yung nagsasabi, sila ang hindi totoo. Alam pa natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pag Kristiyano tayo, hindi tayo dapat natitinag sa mga pag-uusig. Amen? Dahil magtotoo kang naglilingkod, sigurado yun may magdi-distract sa'yo. Tandaan po natin yan. Pag tayo totoong naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, maraming ibabato sa iyo ang demonyo para to discourage you, to destroy you. Pero hindi makamali ang Biblia. Yung mga nagsasabi, yun pala ang kakampi ng kalaban. Pero kayo, nandito, hindi natitinag. Kahit may pag-uusig, may mga paninira, tuloy ka! Ikaw ang totoo! Ikaw ang totoo na nagpupuri at ang nilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 7 verse 15. Can you read? Mateo 7, talatang 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Amen. Tama. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Katapwat, sa loob ay mga lobong maninira. Wolves sa English. Minsan nga may nanguusig sa atin sa live webcast natin. Lalo na long araw, nakatelevise, ating mga pastor. Grabe ang kapangyarihan, yung mga tao binabago. Hindi basta-basta yung mga himala. Mga rebelde, mga NPA, mga MILF members na transform ang buhay mula sa masama, naging matuwid. Hindi basta-bastang himala yan. And yet, anong sabi ng mga ibang tao? Kulto yan, si Pastor Almeida. Hindi na babago yung taktika ng kaaway hanggang ngayon. Yung totoong mga aral, yun pa ang pagbibintangan na hindi totoo.
Pero hindi kaya sirain ng diablo ang katotohanan. Hindi kaya sirain ng demonyo ang pananampalataya ng katulad ninyo na totoo, binago. Mula sa kadiliman, tayo na sa liwanag. No one can tie you down. Hindi ka pwede bagsak ng sino man. Because Jesus Christ is your God. Walang ibang Diyos si Jesus Christ. If God be with you, who can be against you? Sino laban sa'yo? Lahat ng dila, every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Sabi ng Biblia, lahat ng dila ng salita laban sa'yo, hatulan. Okay, do not be sorrowful when somebody is persecuting you. Huwag ka malungkot pag inuusig ka. Dahil matagal na inuusig ang salita ng Diyos. Ang katotohanan, matagal nang sinisira ng demonyo. But the truth remains forever. Hindi pwede sirain because your God is God. Sabi ng Biblia, no weapon that is formed against you shall prosper. Walang sandata, ginawa ka naman ng tao, magtagumpay laban sa'yo. At ang dila na lahatol sa'yo, every tongue, lahat ng dila na magsalita laban sa mga totoong lingkod ng Diyos, you shall condemn. Lahat sila mapapahiya. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Asaan na yung mga nagsisira sa ating mga pastor? Diba? Nasaan na sila ngayon? Napahiya sila lahat. Kaya huwag tayo magtaka. Pag totoo ka nililingkod sa Diyos, talagang atakihin ka ng demonyo. The devil wants to tie you down, but Jesus Christ will lift you up. Itataas ka. Mayroong tutulong sa atin. Bakit? Ang Diyos natin ay buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi niyan, mag-ingat daw. Mag-ingat din naman tayo. Huwag nating hayaan na apakan ang katotohanan. Ipaglaban natin ang katotohanan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Christians, church, do not be silent. Huwag ka manahimik. Fight for the truth. Sabi ng Biblia, ipaglaban mo ang katotohanan para marami ang mamamala na buhay na walang hanggan. Hindi ka tayo pwede magduwag-duwag. Declare the gospel of Jesus Christ. Kay Santako, sabihin mo, dahil ang Ebanghelyo, yun lang ang pag-asa ng tao sa mundo. There's no other hope for salvation but the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Alala ko yung huling krusada natin dyan sa, pakisoyo, nahulog. Huling krusada natin, Barangay Crucis dyan sa, dito. Anong barangay ito? Barangay Taal. Taal, parang may Taal volcano dyan eh. Barangay Taal, kala mo may Taal volcano. Galit na galit yung leader nila doon sa simbahan. Parang sa sabog, sabi ko, parang napunta yata dito yung Taal volcano ah. Pinatitigil tayo. Ba, patigilin mo. Nakikisama tayo kaunti. Sige. Sabi, wag muna kayo, hinaan mo lang sound. Sige, hinaan natin. Kasi magsisimula sila 1 hour lang. 1 hour daw sila maglalamesa. Lamesa ba yun? 1 hour sila 1 hour. Sige, hinaan natin. Sabihin niya, wala tayong pakisama. Ba, magdadalawang oras na. Hindi pa tumitigil. Nananadya. Kaya, pinagbigyan na nga natin, 1 oras lang daw, ba't 2 oras na? Hindi pa tumitigil. Sabihin, pinapatagal para yung mga tao hindi makarinig ng totoong gospel, totoong salita ng Diyos. Hallelujah! E di nahalata ako, sabi ko, mukhang sinasadya na to. Pinapatagal. Sige, todo ang sound. Todo nyo lahat. Tinudo. Nagalanganin pa yung mga kasama natin. Natatakot daw. Baka ano mangyari.
Itodo nyo. Tinudo ang sound. O di na sila nagkarinigan. Tumigil. Wala silang nagawa kundi makinig sa totoong pagpupuri at paglilingkod sa ating malapit. Kung tayo tumigil, wala dito yung mga tao na may sakit na pinagaling. Diba? Sabi ng Biblia, ang gawain ng diablo ay pigilin ang mga Kristiyano. Pigilin ang pagpapala mo. Harangan ang prayer mo. Pero huwag mong kalimutan, your God is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsilapit sa inyo na may damit tupa na tapos sa loob ay mga lobong maninira. Ba, ang ganda ng mga suot, ha? Maamot, akala mo, maamo lang tingnan. Sabi ng mga ibang taga-usag, mas maamo ang mukha namin kaysa sa inyo, kayo taga-Miracle. Guni-guni lang yan. Minsan kasi, most of the time, mga haggard tayo eh. Di ba? Mahal, haggard. Lalo na kami. Kadalasan, haggard kami. Kulang sa tulog. Kulang sa kain. Kaya haggard. Mukha lang, pero ang puso, puting-puti sa harapan ng ating malapay. No? Amo nga ng mukha mo, pero ang puso mo naman, wala sa katotohanan, wala rin. Di bali na haggard ang mukha, basta totoo, nagpupuri sa ating malapay. No? Hallelujah! Praise the Lord! Ingat tayo sa mga maninila. Mga nagdadamit tupa, katapat ang loob ay mga lobong maninila. Ingat tayo. Ingat, ang anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, hawakan mo ang korona mo na hindi maagaw ng sino man. Diba? Hawakan natin ang korona natin ng kaligtasan. Baka agawin ng sino man. Romans chapter 16, verse 18. Can I read? Roma 16:18. Sapagkat ang 17, 18. 16, 17, and 18. 16:17. Ngayon pinamamanig ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakababahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. At kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, pinamamanig ko sa inyo mga kapatid. At tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng mga pagkabahabahagi at ng mga katitisuran. Tandaan na natin, nung araw habang nangangaral natin, beloved Mama Dear, nagba-Bible study. Nung araw may Bible study tayo paggawain. Ngayon, wala na. Nasa pili na kasi ating beloved Mama Dear. Napakasarap pakinggan yung mga Bible study, beloved Mama Dear, noong araw. Talagang tumatagos sa mga kaibuturan ng mga puso natin. Amen? Lalo na kami noong araw, na actual talaga kami nakikinig. Talagang nag-take note habang nagba-Bible study ating beloved Mama Dear. Habang nag-Bible study ating Mama Dear, mayroon din ba-Bible study sa likod? Palapakan natin, palapakan. Habang nag-Bible study ating Mama Dear, doon sa likod sa malayo, mayroon din nagba-Bible study. Ewan ko lang kung mayroon nagba-Bible study doon. Sana wala. Pero mo, na-Bible study? Woman of God? Wala kang galang?
Habang Bible study din sila sa likod. Mas marunong pa sa beloved Mama Dear. Kung mas marunong ko pa, sana ikaw nilagay doon. Alapakan natin, malapay na. Ate beloved Mama Dear, mga kapatid, ingat tayo dyan sa malalayo. Yung kaaway kasi, kadalasan, nasa dilim yan. Doon yan namumugad sa madilim, sa malalayo. Para hindi mahalata yung kanilang mga motibo. Pero dito pinagpala ka, malapit o malayo, tayo ay nagkakaisa, nagpupuri sa ating malapayra. Hallelujah! Praise the Lord! O, nasaan na? Nasaan na sila ngayon? Yung panahon na yon, nawala sila sa paglilingkod, bumalik sa lumang pagkatao, at sila'y napahamak. Hindi nakinig sa sound doctrine. Hindi naniwala sa magaling na aral. Ibig sabihin ng magaling na aral, yung aral ng katotohanan, magiging banal ka, magiging matuwid ka. That is the sound doctrine. Isang araw, kausap ko yung kaibigan natin sa ibang church. Sabi niya, alam mo, galing ako sa Mindanao o somewhere in hindi Mindanao, Visayas, sa Negros. Kalimutan ang lugar na sinasabi niya. Pero kasi yung anak niya, parang bagyang kinidnap nung kasintahan. Unbeliever kasi yung anak niya. Bagyang kinidnap. Nahingi siya ng prayer last week. Sabi, please, pray for me. Pupunta ako doon. Mapanganib ng lugar, bundok na yung anak niya, pinapahirapan ng lalaki na sabihin na natin kinidnap. Sabi ko, sige pastor, buhay ang Diyos natin. Huwag ka matakot. Pumunta ka. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Talagang nakakatuwa. Dahil na-rescue niya. Siya lang mag-isa. Na-rescue niya kay anak. Ang daming masamang loob. Na-rescue. Bakit? Prayer really works. Prayer really works. Ha? Yun yung sinabi ni former President Joseph Estrada. Ha? Nung ating malapastor nakauwi, yung malapastor nakita nyo, from Talipaw, pagpunta dito sa Manila, diretso doon sa Malacanang. Although physically weak ating malapastor, but his spirit is strong. Malakas ang spirito. Kahit mahinang katawan mo, pag malakas ang spirito mo, kasama mo ang Diyos, kasama mo yung himala at kapangyarihan. Nagulat si former President Estrada at that time. Yan, nakadyaryo yan, ilamahal. Paano nakauwi ang ating malapastor? Sampu na mga kasamang prayer warriors. Paano nakauwi? Sa yungib ng mga leon. Pag pumasok ka doon na kinalaban mo kanilang doctrine, hindi ka makalalabas ng buhay. Alam yan ng mga tao. Alam yan ating presidente. Nakita mo na pastor, buhay na buhay. Pero physically weak. Anong sabi niya? Prayer works. Ang panalangin ay epektibo. Totoo. Dahil nakarating ating mga pastor, hindi sa galing, hindi sa sandata, kundi sa panalangin at pananampalataya. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan ang kariyan ng Diyos. Ayan ang sinabi niya. Prayer works. Totoo yan. Kaya nga, alam niya nila mahal. Sabi niya, binasa natin, natandaan niyo yung mga pinanggalingan na magkababahagi at makakatisuran. Dahil dito, umuusig sa atin mga iba-ibang mga lugar, iba-ibang grupo ng mga Christians, iba-ibang churches.
kailangan grounded tayo sa Word of God na itinuro sa atin ng ating mga pastor, Glenn Mabadir, beloved children. We must be grounded with the Word of God, the foundation of the Word of God, para hindi ka madala paroon parito ng mga doktrina na daya, salita ng tao. Ang karya ng Diyos, hindi salita, kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi dyan? Laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan. There are a lot of people speak against the doctrine that we have been taught. Na tinuro sa atin, ang sabi yan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Do not entertain them. Reject them. Alam mo na katotohanan na sa tunay ka na gawain. Reject those people who place offend in your faith to the Lord. Nagbibigay katisuran sa iyong panampalataya. Reject them. Dahil ang kaligtasan mo, pinakamalaga. Salvation is the greatest matter of importance. Dapat nandito ka para matanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Do not entertain any negative. Entertain. Ang gawin mo, focus on the Word of God. Focus, worshiping the Lord. Pagsamba, dahil tayo tinawag para mabigay kalalatian. We are called to be a light of the world, to give praises and glory and honor to our Lord Jesus Christ. Tayo tinawag para mabigay kapurihan. Hindi tayo tinawag para maging sanhi ng kaguluhan sa mundo. Sa Biblia, you are the light of the world. Ikaw ay tinawag na liwanag ilaw ng sanlibutan. Dahil ang mundo madilim. Ang Christian, you are the light. Tinawag ka para magliwanag. Mabubuting gawa. Hindi gawa ng kadiliman, kundi gawa ng kaliwanagan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ang panampalataya mo, huwag mo isandig sa kanino man. Isandig mo sa may-ari ng kaligtasan, our Lord Jesus Christ. Philippians chapter 3, verse 17 up to 21. Anong sabi ng kaibigan ko, pastor, pumunta doon sa Negros, doon sa kabangkalan yata, yung kabangkalan, napakaliblib, bundok. Sabi niya sa akin, alam mo, duman ako dyan sa Bacolod yata yun. Bacolod. Negros ba ngayon? Bacolod. Sabi niya, may pastor doon nakakilala ko. Sabi niya, dati nung ilang taon na nakalipas, nakadalaw daw siya doon, kunti lang ang member. Ngayon nakita niya, dami na. Pero walang himala yun, minamahal. Yung pastor daw, yun nga, wala masyado sa katotohanan, walang ibang pinangaral. Sa kalsada, kay saan? Hindi lahiyak, may dalang megaphone. Lahat ng, sabi niya, magsisi kayo. Lahat ng makasalanan, itatapon sa apoy ng peno. Diretsuhan. Yan pala ang gusto ng Diyos. Expose the works of darkness. Huwag mo itago ang gawa ng kadiliman. Ilantal